Bakit tayo nagpapatayan? Kasi merong espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Gumagawa sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Palawan. Go ahead, Palawan, please. Magandang gabi po, Brother Eli, Brother Daniel. Parang narinig ko po, sinabi ninyo na kung nasaan merong kapayapaan, ay nandoon po ang Diyos. Kung saan po may kaguluhan o karahasan, bali po ang namamayani ang Diablo. Ako po ay labis na nababagabag tungkol po dito sa kalupitan ng mga digmaan. Ang tanong ko po ay, paano po yung mga bata, mga inusinting mga mamayan na nadamay sa digmaan? Paano po ba sila, hindi po ba sila pwedeng kalingayan ng Panginoon? O kapatid, yan nga dapat nating i-analyze ang situation eh. Let us distinguish between what is evil and what is good. Pagka meron ka ng distinction, you have already discernment about what is evil and what is good. Ano bang masama, ano bang mabuti? Hindi na mahirap mag-analyze kapatid. Ang mundo ngayon, meron dalawang diwang nasa mundo. Isang pagsunod sa Diyos, isang pagsunod sa Diyos ng sanlibutan. Si Satanas kasi, lumalabas na Diyos ng sanlibutan Ang sinusunod ng mga taong taga-sanlibutan, yung kanilang Diyos na si Satanas, na binubulag naman ang kanilang kaisipan para wag nilang makilala ang tunay na Diyos. Basahin natin ang 2 Korinto 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Diyos ng sanlibutan si Satanas. Ang ginagawa niya, binubulag niya ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos para wag silang makaliwanag ng ebanghelyo ni Kristo. Yon. Kaya dalawa ang puwersang nasa mundo. Puwersa ng masama at saka puwersa ng kabutihang galing sa Diyos. Ang katunayan na merong nga puwersa o power, ang kasamaan doon sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 2. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Spirit that worketh in the children of disobedience. Ang espiritong gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kaya magtataka ka bakit ang tao palakas ng palakas ang loob na gumawa ng masama? Nagnanakaw, hindi na sa gabi. Sa broad daylight na. Sa katanghalian tapat, nagnanakaw na ang tao. Pumapatay ng harapan. Dati takot pa mga taong pumatay ng harapan. Ngayon hindi na Nagnanakaw na ng harapan, pumapatay ng harapan, nag-aagaw na ng bag, nang i-snatch na. Kasi nakalagay doon sa Biblia, merong espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yung mga hindi sumasampalataya sa Diyos, mga anak ng demonyo, ay malayang-malaya si Satanas na pinakikilos sila. Makikita mo ang movement ng mga tao sa mundo, dalawa. Ang movement ng isang bahagi ng tao papunta sa pagsama ng pagsama. Palaki ng palaki ang kasamaan, pataas ng pataas ang grado. Sabi nga ng mga dalubhasa, the moral decadence is very, very broad now. Masyado nang mababa ang moralidad ng sangkatauhan ngayon. Meron ng pagkabulok ng moralidad. Ngayon, ang sabi naman ng kabilang dako, ang Diyos naman ay gumagawa doon sa sumasampalataya. Samantalang gumagawa yung espiritu ng kasamaan sa mga anak ng pagsuway to the children of disobedience, gumagawa sa kanila yon. Ang Diyos naman gumagawa naman doon sa sumasampalataya sa unang Tesalonica 2:13. At dahil naman dito, kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral
sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Kaya sa sumasampalataya, gumagawa ang Diyos. Sa hindi sumasampalataya, gumagawa ang demonyo. Dalawang puwersa ngayon yan. Ngayon, ang tanong ng kapatid na Arnold, nababahala daw siya sa mga digmaan. Ba't may digmaan? Gumagawa kasi yung kabilang puwersa para gusto niya ang tao magpatayan. Ang gusto niya ang tao magalit sa isa't isa. Inilarawan niya ni Kristo sa Apokalipsis sa pamamagitan ng kabayong mapula. Basahin natin ang 6:4 ng Apokalipsis. At may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan, at upang magpatayan ang isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak. Paka-illogical Napaka-illogical magpatayan tayo mga kapatid Tayong mga tao, magmasid ka sa mga hayop. Merong hayop na bubuhay sa isang colony, yung ba laging nakatingala, may nagbabantay. Pakita natin. Pagka yung iba na naglalaro, pagka yung iba naghanap ng pagkain, merong silang nakabantay na ipinagmamalasakit nila yung kanilang grupo. Pagka mayroong darating na mangangain sa kanila, magtatago sila. Meron silang pagkakaisa. Yung mga anak nila, itatago nila. Yan yung tinatawag na meerkat. Ngayon, ang nakakapagtaka, tayong mga tao, mas may isip tayo kaysa sa mga hayop. Ba't tayo nagpapatayan? Ano sa isay na magpapatayan tayo? Ano logic? Dapat sana nagkakaisa tayong mga tao para tayo mabuhay ng mapayapa. Bakit tayo nagpapatayan? Kasi merong espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Gumagawa sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Sa mga taong walang takot sa Diyos. Pinasasama sila ng pinasasama. Yan yung espiritu ng demonyo. Yan ang pruwebang may demonyo Ngayon, kung hindi mo alam na paghiwalayin yan, maliligaw ka, magtatanong ka, ba't ka ganun, ba't ganun, ba't ganun? Kasi hindi mo naintindihan Pero kung iintindihin mo, ang mangyayari, malalaman mo, kaya pala itong mga ito, nagpapatayan sila-sila. May nagtatrabaho palang demonyo sa mga ito. May espiritu pala ng pagsuway na gumagawa. May espiritu ng paglaban sa katotohanan, espiritu ng paglaban sa Diyos. Yan ang magpapaliwanag, kaya may mga kalupitan, hindi gawa ng Diyos yun, gawa ng demonyo yun. Kung minsan naisisisi pa sa Diyos, pati ka pumapayag ang Diyos. Binigyan nga tayo ng free will Meron tayong kalayaan na pumili, yung free will. Binigyan din tayo ng common sense. Kaya lang ngayon, yung common sense hindi na common. What is common now is evil sense. Hindi na yung common sense. Ang marami ngayon tao, wala ng common sense. Wala ng pagmamahal sa kapwa, wala ng pagmamahal sa magulang, wala ng pagmamahal sa anak. Yung mga anak, tinatapon. Yung mga magulang, minumura, dinadabugan. Yung mga asawa, pinagtataksilan. Nawala yung moral sense of values. Kasi hindi sila sumasampalataya sa Diyos, napalitan ng espiritu ng pagsuway. Because they are called in the Bible as the children of disobedience because of the power of the air. Yung mga kapangyarihan ng hangin na umiiral dito sa mundong ito, yung kasamaan. Kaya mga kapatid, dalawa po ang masaksihan mo. Ngayon, halimbawa, sa isang lugar, sa Pilipinas, may gera. Doon sa lugar na yon, ang namamayani ron, yung power ng paglabag. Yung power ni Satanas. Halimbawa, Pilipinas man, wala namang gera sa Luzon, hindi masyado sa Luzon. Halimbawa lang naman yon para maintindihan mo, kapatid. Naintindihan mo, kapatid na Arnold? Po, Brother Eli.
Ang gawin mo na lang, manalangin ka sa Diyos, kapatid na Arnold. Tapos lagi mong pag-aralan, saan ba ako sasama, saan ba ako kakampi. Kasi mahirap kasing makampi ka dun sa grupo ng ang nagtatrabaho, espiritu ng pagsuway 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ganap ka nung pinakamabuti, doon ka sumama, kapatid na Arnold. At samahan ka nawa ng Panginoon.